Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Gemini, tulad po nakagawian ay kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Geminis yun. Kaya relax ka lang at kunin mo lang yung talagang makaresonate ka by using your intuition na pagkaloob sa iyo yung spirit guide sa ating reading for today. So Geminis, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for all of your donations, for the love, for the support, and also po sa mga bagay na talaga namang nararamdaman ko yung love and effort nyo po every time na may reading tayo dito sa Gemini, dito po sa James Tarot PH. So Gemini, thank you again for all of your support and love and dedication and panonood po lagi dito and for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to June 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Two of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. In the area of your near future, meron kang, wow, Five of Wands. In the area of your challenge this week, meron kang Ace of Swords. In the area of your fortune, meron kang the Chariot card. Lovely, lovely. May pag-abante, may pagkuha o pagsugod sa mga bagay na gusto, leaving something behind. Pag-usapan natin yan in detail mode later on. In the area of your divine advice, meron kang Judgment card. At the outcome mo this week, Gemini, you have, wow, Two of Pentacles, balance. Meron ka ng dalawang 2 dito. 2 means you are aligned with your higher self. Yung spiritual self sa above, ay kapareho kayo ng mga gustong mangyari sa buhay mo this time around. So, kung ano yung mga plano at ginagawa mo, be at peace na yun din ang gusto ipagawa sa iyo ng yung spirit guides at higher self. So, congratulations in advance, Gemini. You also have 2 wands, Ace of Cups and Ace of Swords. Talaga namang new beginning, new start. Congratulations. Bago natin itakal lahat ng yan, let's have first, ano yung nasa bottom of your deck? You have Page of Swords. Ngayong linggong ito, Gemini, you are about to learn something new. An information, magandang balita, a new detail, something na talagang matutuwa ka, especially with the Ace of Cups here. Talaga naman nakita ko dito na this will change something in your life this week. Pwedeng information about a good news about your job, baka na-aprobahan na yung aumento sa sahod, nandiyan yung documents, approved yung papers. Some of you may malalaman ka impormasyon about your family because nakita ko rito there are 2 cards pertaining about your family. Pag-usapan natin later. But this news will give you like a brand new start, a different tactic. Parang meron ka kasing ginawa before. And then, itong pagdating ng good news na to, ito talaga yung magbibigay sa iyo ng konkretong daan patungo sa bagong simula ng buhay mo sa kalahati ng taon na ito. Parang a redirection Parang this information will change the course of your life pagkalahati ng buwan na ito o ng taon na ito. Nakita ko talaga na this one will make you happy. Ramdam ko yung energy. Hindi ito about, because usually Page of Swords all about you. Someone is gossiping about you or someone is spying about you. Yun ang typical na na mensahe ng card ito. Pero iba yung pakiramdam ko with this card. It feels like you will learn something about someone, about your job, about your life, or about yourself. Something na valuable information this week na magagamit mo siya in the near future o pwedeng simula ngayon, papatungo sa kalahati ng taon na ito, talagang magagamit mo at talagang babago sa direksyon ng buhay mo. So congratulations in advance, Gemini. I'm seeing here na kapag dumating daw yung magandang balita, Gemini, pag dumating yung impormasyon na ito, you also have to really put some effort because this information requires also effort from you na kailangan panghawakan mo siya, alagaan mo siya na hindi mawala sa iyo. Tulad ng Page of Swords ito yung mga bagay na parang hindi ka ganun ka-expert o hindi ka ganun kaalam sa bagay na ito. This is something talaga namang para mabibigla ka rin at some point. Pero kailangan mo daw paratilihin ang sarili mo na handa ka. Tatanggapin mo siya kahit na feeling mo you're not enough or you're not prepared. Pero kailangan mo siyang tanggapin at kailangan mo siyang buhisiin. Page of Swords is also a card of information na parang kailangan mo mag-research. If you need to know more about this subject, about sa mga malalaman mo, about good news na to, you need to really take time to research, find information, payabungin ang iyong isipan para panghawakan mo yung mga detalye para sa bagay na ito, okay? Gemini, ito rin tungkol sa mga contracts din. Kung meron ka mga inaasahang contracts, this is a confirmation na nandito na.
pero sinasabi ng spirit guides mo na kailangan mo siyang busisiin talaga. Alamin mo yung fine details, ask if you need to ask some explanation para maunawaan mo yung kahit maliliit na mga detalye sa pipirmahan mo kontrata para hindi ka rin magugulat in the near future kung ano ba yung napirmahan mo. Okay? So if someone there is buying a house, buying a property, or selling a property, or kontrata about a job, kailangan mo busisiin yung proseso para alam mo kung ano yung pinapasok mo. Okay, Gemini? So this is really a wonderful, wonderful background card for all of you. So pag-usapan natin ng iyong spread for the week of June 1 to 8, Geminis. Ano dito yung major arcana mo? Ilan ang iyong major arcana? You only have two major arcanas. You have the Judgment card and the Chariot card. So, dalawang major arcana na malaki ang energy at epekto sa buhay mo this week. These two cards are all about you changing course talaga, Gemini. Talaga may papasok sa iyo bago. Ito magandang impormasyon na to, talagang babago sa trajectory ng buhay mo. Si Judgment card is all about pagkagising sa isang katotohanan. May malalaman ka talaga this week. Whether about your relationship, your family, your work, kaperahan mo, o sa sarili mo mismo. And this one, nangangailangan talaga ito ng action. Parang pag nagising ka sa katotohanan, i-accept mo yung truth and then change everything depending on that truth. Ito naman sa Chariot card, meron kang iiwanan in the past. Tignan mo siya, nakasakay siya sa chariot, iiwanan niya yung past niya and move forward na siya. So this is really about not forcing yourself, but telling yourself that you are ready enough to take on a new journey, leaving something behind. So talagang dalawang bagay ito, nagko-call ng action and movement and leaving something na hindi na nag-work sa buhay mo. This good news will change your life, leaving something behind and entering a bagong era ng buhay mo na ito na yung magiging busy ka, ipapanghawakan mo ito at ito yung magbabago talaga ng something na parang hindi katulad ng na nakagawian mo before. Okay? So start tayo sa iyo, napakagandang reading at the center. You have the Four of Wands here. Four of Wands telling you stability of the family. Meron kang mga bagay na ginagawa ngayon o mga bagay na parang pinag-aarasal. I'm saying about a family. Baby ba ito o bibili ng bahay? O some of you are graduating for a certain job, a certain school, o meron kayong mga seminars, credentials, o mga I'm seeing na parang nag-aaral ka sa TESDA, something parang nililinang mo yung education or yung skill set, ganyan. So someone is graduating. At ito yung parang nakita ko ditong confirmation na yes, approve si Gemini. Yes, nakalagpas ka sa threshold na to because Four of Wands all about papasok ka sa isang finish line. Parang meron ka maaabot na threshold, a milestone sa buhay mo this week. Nakita ko rin dito na parang ito yung linggo ng makakabili ng bahay o makakabenta na ng property o makakabenta ng condo, units, anything like that. Or ito yung mga times na parang may proposals, may wedding, a milestone that will change your life. Leveling up ito leveling up Gemini. So nakita ko rin someone there is parang ngayong linggo magbubuntis o manganganak, something like that. So parang may papasok sa pamilya mo na new member. And the whole family is so happy. So this endeavor, with graduation, wedding, binyag, or talagang may makukuha ng right job, is for the stability of the family mo. Meron kayong bahay, may lupa, parang talagang solid na. At itong good news na to, magbibigay ng solid foundation for your family. So congratulations. So malakas ang tawag sa akin na meron mabubuntis o merong yung mga nagpe-pray dyan ng magbubuntis sa sana o kaya madagdagan ng pamilya, ito na yon. This is a confirmation for you, okay? The Four of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes, matagal ka ng panahon na nagdurusa o matagal ka na naghihintay for something new, something bago sa buhay mo at sobrang parang rurok na, no? Parang feeling mo hindi mo na makita before yung silver lining. Hindi mo na makita yung liwanag at the end of the tunnel dati na parang wala ka ng pag-asa, wala nang hope, dasal ka ng dasal dati, hindi matupad, gawa ka ng gawa pero parang walang nangyayari. Pero ngayon nakita ko talaga with this good news, something is changing with your family life, with your home life, with your anything that works out in the family, Gemini, na parang pampamilya, pangkinabukasan ng mga anak, para sa bahay, para sa lupa, para sa pagbuo ng isang solid na pamilya, ganyan. So parang nakita ko dito na kung dati hirap na hirap kayo for the family, mapag-aral ang mga anak, makaipon for their future, makabayad sa mga bills, makahulog sa bahay na nirerentahan, o kaya pinapaayos yung bahay ninyo. Ngayon parang tapos na yung paghihirap na yan because solidifying anything is here. So parang yung pundasyon okay na, stable ang life nyo in the coming weeks. So congratulations Gemini, yakapin mo itong good news na to. Congratulations. In the area of what you want, you have the Ace of Cups here. May gustong pumasok ito Parang I'm hearing talaga may dasal of a baby.
Kasi parang matagal mo na naghumihiling kayo mag-asawa, ano? I don't know why. Very specific yan for a very specific Gemini. Na parang nakita ko talaga yung baby this time around. A confirmation of good news na nandyan na. Mabubuntis na yung wife. And I'm hearing, I don't know why, biglang pamasok din yung idea of, biglang pamasok yung message of adoption. I don't know why. Parang kung dati hirap na hirap kayo magka-baby and then you finally realize that you can adopt a baby. Very profound yung image at saka yung message of new member in the family coming in sa pamilya mo, especially here in the core element mo na pampamilya for the house, for the family, stability, money, ganyan. So, may papasok sa buhay mo this time. Some of you, baby, nakita ko in any form, pwedeng a biological baby or may mag-a-adapt sa inyo. But for some, nakita ko din na mayroong bagong trabaho o bagong pagkakakitaan na papasok sa inyo this week. You want that to happen and you're praying so hard na ito yung good news na makita mo o marinig mo this week. You're anticipating for that good news. Talaga nakita ko dito, you're very, very happy once makuha mo itong good news sa ito. And parang ito na lang hinihintay ninyo ng pamilya mo o ng iyong mga loved ones this week o nitong mga nakaraang buwan. Parang pag ito talaga dumating na okay na kami. Kaya I'm hearing kahit hindi kayo prepared o kaya parang marami pang kailangan busisiin, marami pang kailangan ayusin, pero handang-handa na kayong tanggapin yung good news na yan. I'm seeing someone na very, very energetic. Parang lahat ginagawa ninyo, sinusubukan ninyo. Especially this June, Gemini, nakalimutan ko kayong batiin para sa mga Geminis na nag-birthday this June 1 to 8. Happy, happy birthday po. Hope your dreams come true. Have a good health and hope you have a very, very bongacious celebration with your family, friends, and loved ones. So, para sa mga nag-birthday dyan na June 1 to 8 this time around, Geminis, talaga namang I'm seeing you very, very happy kasi meron kang ina-anticipate na good news eh. Meron kang inaasahan na papasok sa buhay mo, pwedeng regalo ito from someone o di kaya naman ikatupara na matagal mo lang hinihiling. Baka dati ka pa nag-wish for something new at ngayong birthday mo siya gustong itapat. For some other Geminis dyan, nakita ko rin na parang ito na lang talagang hinihintay mo. Tuwang-tuwa ka kasi na-visualize mo na yung hinihintay eh. Ito talaga yung parang pupuno sa iyong puso, pupuno sa iyong buhay. Okay? Ace of Cups being clarified by the Six of Wands. Yes, like I said, tuwang-tuwa ka. There's a victory kapag ito nakuha ko. Sabi mo, talagang magiging masaya-masaya ka na. Parang I'm hearing matagal mo tong ginugol, matagal yung pinaghirapan, matagal yung pinag-isipan kung paano siya magiging posible, paano siya makukuha, paano siya magiging successful. But here, nasa isip mo na, nasa puso mo na once makuha mo to, you're very, very happy. Katuparan talaga to na matagal na dinasal. Parang people are also rejoicing sa inyo, kayong dalawa ng pamilya mo, o sa inyong family. Parang ito yung isang bagay na alam mo, na ito yung purpose mo, ito yung number one in your bucket list na makuha this time. I've also seen someone graduating. Malinaw yun, yung parang may maabot ka talaga ng milestone, parang may kadikit na yung apelido mo na RN o kaya for someone na civil service exam o kaya professional licensure exam. Parang ito yung katuparan ng mga bagay na dating sa buhay mo this week and you're anticipating the good news about this. So congratulations in advance, Gemini. Kung ano man po yung endeavor na tinatrabaho mo ngayon na balak mo magtagumpay dyan, pwedeng cooking contest o bagong negosyong gustong itayo. Congratulations pa because good news is guaranteed sa buhay nyo this week, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo, Gemini, Two of Swords. Si Two of Swords, usually it is a card of indecision. Parang hindi ka pang kapamili sa itong bagay o ito. Parang meron ka doon pinagpapaliban, Gemini, this time around about something in your life. Whether meron ka iniisang tabi because priority mo nga itong gusto mong pumasok sa life mo. And then parang anong nangyayari, meron isang parte ng buhay mo na parang nagiging stagnant o parang kailangan na siyang pagdesisyonan para umandar. I don't know why, maybe because you're focusing, halimbawa, you're focusing on your negosyo and then hindi mo na napag-aayusan yung iyong bahay o yung may dapat ayusin daw na kotse o parang yung kotse mo na sira na yung makina, hindi mapakinabangan because nakafocus ka dito, hindi mo maasikaso. So parang ganun yung analogy, Gemini. Hindi ko sinasabing lahat kayo may sirang kotse. Pero ibig sabihin, meron kayong area of your life na napapabayaan because you're over-focusing on one thing. So, sabi ng your spirit guides, mag-decide ka na sa isang bagay na ito kasi parang nakakaligtaan mo na siya. So, ngayon parang kailangan mo daw upuan kasi baka importante yan, hindi mo lang napapansin because you're very, very focused on one thing in your life. So, make sure this time around magkaroon ka daw ng clear decision. Ito, upuan daw eh. At sinasabi dito na baka yung option na iniisip mo, di ba? Option 1 and option 2, baka hindi lang yung
dalawang options na yun available. Maybe pwede ka pa daw re-evaluate o mag-brainstorm about a third option, Gemini, or fourth option. Halimbawa, balak mong bumili ng kotse, itong option 1 lang, saka option 2. Nag-iisip ka kasi ito mura, pero kaya lang, sakto lang. Ito mahal, pero talagang ito yung bet mong kotse, ganyan. Pero sabi ng Spirit Guides, meron pang third option, meron pang fourth option na baka mura pero mas maganda din. Yung isa naman, mura, maganda, pero maayos yung kumpanya pagbibilhan, mga ganyan. So, baka daw meron pang third and fourth option na pwede mong isipin at hindi ka lang basta mamili sa dalawang ito. Okay, Gemini? The Two of Swords being clarified by the Hermit card. Yes, ngayon, sa pagdesisyon mo sa isang bagay, I'm hearing medyo may kahirapan, kaya parang iniisang tabi mo o baka hindi mo muna binibigyan ng liwanag ngayon. Parang ayaw mo muna mag-decide. Pag natatanong ka, hindi muna, ayoko muna pag-usapan yan, saka na lang. Parang you're trying to push away the idea or the topic kasi nga, parang feeling ko ang hirap. Ayaw mo mag-decide because I don't know, it's giving too much stress para sa puso mo at sa isip mo. Kaya ngayon parang kailangan mo daw muna mag-isa, Gemini. Have some soul searching, find answers outside na hindi yung pang-araw-araw mong ginagawa kasi masyado kang busy ngayon eh. Marami kang ginagawa, marami kang inaatupag. So parang kailangan daw solo ka lang muna sa kwarto, yung mag-music ka panandalian. Alam mo, pwede rin yung habang nagluluto ka o kaya naglilinis ka ng kwarto, naglilinis ka ng bahay, naglilinis ka ng banyo. Parang yun yung mga moments when you're alone and tahimik yung isip mo. Nakakapag-isip ka ng maraming ideas and makakapag-isip ka ng maayos in pertaining to this decision. Nakita ko rin dito na parang ikaw lang din daw makakasagot sa mga tanong mo, sa mga dapat mong pagdesisyonan. And sabi ni Spirit Guides, kailangan nagagaling sa'yo, sa loob mo. Hindi pwedeng napipilitan ka lang for a decision. Kasi pag napilitan ka lang, in the long run, bibitawan mo rin yan, Gemini. Hindi mo kayang panindigan yung isang desisyon kapag napilitan ka lang o kapag sumang-ayon ka lang based on what other people want. Diba? So, sabi dito, kailangan ikaw mismo ang maghahanap sa sagot. Ikaw mismo ang mag-agree na parang, okay, oo nga, ito nga tama kong gawin because this is what I feel is right. So, Gemini, sa ngayon, gawin daw ang tamang desisyon base sa nararamdaman mo at kung yung tawag ng damdamin mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. Ngayon, parang meron ka lang matinong taktika para maabot itong goal na ito. Ito ang naka-apekto dito. Sa current situation mo, ito ang naka-apekto, si King of Swords. Ngayon, parang you want to take a concrete action. You want to be a decisive person, pero may takot, may alinlangan. May kaba. Kasi naghihintay ka pa ng good news. Ang gusto mo ngayon na, ang gusto mo maabot na, may element of atat, may element of naiinis. Nagtataka kung bakit hindi pa nakukuha yung sagot, hindi pa dumarating yung good news, hindi pa dumarating yung confirmation. Kasi parang ito, nakaset ka na eh. Nakaset na yung isip mo, yung puso mo, na gagawin ko na to. Ito na, maabot ko na yung threshold, whether graduating, whether buying a house, or building a house, or going abroad, or getting that money. Kasi Four of Wands is also about family stability to eh. Talagang threshold for the home. And sa laboratory ito, talagang hayahay kayo, celebration to, galore, ganyan. So, talagang nakita ko na gusto mong ilaban, gusto mong gawin na agad, gusto mong makuha na. Pero may go signal kang hinihintay eh. At ito yung parang, I don't know why, pero parang ito yung moment of long patience ang kinakailangan because lahat tayo naghihintay. Ganyan yung pakiramdam ko. Naramdaman ko yung naghihintay ka for something na darating this week o darating na balita. And alam mo na malaki ang tulong nito. Pwede rin someone is giving or lending you a money, yun yung good news. O kaya someone is paying na sa mga utang before. O kaya meron ka na narinig na proper documents, legal things about your SSS benefits, mga pension. So alam mo na kapag dumating itong magandang balita na ito, okay ka na. Masugod mo na yung bagay na gusto mo sugurin. Magagawa mo na yung matagal mo ng plano. Because King of Swords all about planning, strategizing, tactics, especially sa mga bagay na gusto niyang buuin for your home or for your family or for the stability of your life moving forward. And ayaw mo na talagang danasin yung hirap eh. Kaya gustong-gusto mo na makuha. Parang God, ibigay mo na because I've done everything para makuha yung mga bagay na gusto ko. And rurok na yung hirap. I'm seeing someone there na kinakailangan ng panggamot o kinakailangan ng pambayad sa ganito, ganyan. Kasi ang dami mo na naging utang from a past problem o past conflict sa buhay mo na ngayon, kailangan mo nang bumangon. You're really telling yourself you want na to bumangon and magkaroon ng new start for the stability of your family. Kaya tinatapangan mo ngayon. I'm hearing na parang handa kang panindigan kung ano man tong good news sa darating. Handa kang yakapin siya at ilaban siya because King of Swords all about you taking action on it and
talagang doing everything para mapakinabangan mo yung blessing na darating sa'yo. And be smart daw this time, Gemini. Be smart with your money, be smart with your decision, at saka be smart with every action. Parang minsan kasi meron ka mga gagawin na action, reaction. Yung parang, okay, ito gagawin, ito yung magiging reaction mo based on your emotions. Sabi ng Spirit Guides, kailangan pairali ng isip. Okay? The King of Swords being clarified by the Three of Cups. Yes, ngayon talaga, yung hinihintay mo pang celebration talaga ito. Like I said kanina, tuwan-tuwa kayo once makuha mo ito. Three of Cups all about harvest time. Getting the fruit of your labor. Kaya ngayon talagang nag-iisip ka mabuti paano ko ito magagamit para hindi lang pang celebration today pero pang matagalan for your family. I'm seeing you putting all of your effort. Saka ito'y talagang, I don't know why, added pressure. May added pressure with other people in your life. Halimbawa, gusto mo na makabili ng bahay, gusto mo na mabuo yung binabayaran, o makuha yung ganito, ganyan. And then people around you are anticipating the good news. Naghihintay rin sila sa magandang balita for you. And parang may dagdag pressure siya na parang ayaw mo magkamali. Dapat itong good news, darating siya as is. Kung ano yung pinangarap, kung ano yung in-anticipate, kung ano yung hiniling, dapat yun yung same good news na makuha ko. Because the added pressure from other people, parang ang hirap niya i-maintain o ang hirap i-meet yung ganong standard. Pero ngayon, talagang ready ka, you're putting your whole mind and heart, minamanifest mo siyang mabuti na kung ano man yung darating, yun ang ibibigay sa inyo. And you're very, very celebratory about this. So especially sa inyo ngayon, Gemini, na buwan nyo ito June 1 to 8, June 1, week nyo ito, and then buong June, kayo ang nagahari. So nakita ko talaga na this is really in your favor and you're very, very attracted and attracting the energy of Swerte this time. Okay? In the area of your near future, ito ang maganda. You have the Five of Wands. Siyempre, sa pag-abot ng mga bagay na pinapangarap mo, sa mga good news, sa mga pangarap, sa mga bagay na talaga namang matagal mong hiniling, marami siyempre sa paligid mo yung susubukin ka, Gemini. Mga co-workers, mga family members na hindi naniniwala sa kakayanan mo, o kaya mga tao sa paligid na talagang mga outside noise na talagang susubukin ka in the pursuit of what you want. Nakita ko dito na daanan mo lang. Don't take things personally. That's what I'm hearing. And you can learn a lot sa mga conflict o mga diskusyon. Halimbawa sa trabaho, marami kang kakompetensya. Maraming mga tao na may magandang idea, may idea ka din, tapos labanan kayo ng ideas. Minsan huwag mo siyang ituring na kaaway, huwag mo siyang ituring na ino-oppose ka lang just for the sake of opposing. Parang meron ka valuable na makukuha sa feedback niya or sa criticism niya at ma-apply mo yun sa sarili mo. This is all about you bettering your skills. Parang pinapolish mo din yung kakayanan mo dito. Pinapatalas mo ang iyong isip, pinapaganda mo ang iyong skills, at pinapalinang mo ang iyong kakayanan. Wag mo daw laging ituring na kaaway yung mga pumupuna. Ito yung pagkakataon para matuto ka pa in the pursuit of payabungin pa tong good news darating sa buhay mo. I'm seeing someone in a very competitive environment, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa, I don't know why, baka marami kayo naglalaban-laban for a certain job, o kaya maraming kailangan pakisamahan sa isang trabaho na minsan hindi mo maiwasan ang gulo-gulo because ang daming mga opinion, ang daming matataas ang ego, ang daming mga eche-boreche yung nagkapataasan ng ere. So ikaw naman parang kailangan mo daw, Gemini, this time around in the near future to really lower down your expectations, lower down your ego, and just do your job. Do your job, ihiwalay mo yung sarili mo sa emosyon at saka sa trabaho para magawa mo ng tama ang gagawin mo, okay? The Five of Wands being clarified by the Lover's card. Yes. Nakita ko dito na isipin mo na lang daw kung ano yung importante at huwag mong laging didibdibin yung mga bagay-bagay. Kung alam mo naman na kaya mong iwasan yung mga away-away, sigalot, conflict, gawin mo and always focus on what is important. Halimbawa, sa trabaho, meron kayong group project or merong creative meeting, ganyan. And then meron kang idea ang sinasabi, ito yung plano mo, ganyan-ganyan. Sila, meron din silang idea, dispute nila yung idea mo, binabaksak nila yung idea mo. Huwag mo daw laging isipin na pinapersonal ka. Parang isipin mo na, okay, siguro nga hindi. Isipin mo na lang na mahalaga ang trabaho ko, hindi ako pwedeng gumawa ng gulo, hindi ako pwedeng mag-big deal ng anything that will erupt in the group na maaaring makasira pa sa project namin. So, lagi mo isipin yung greater good, ano ba yung mahalaga, ano yung importante, yun na lang palagahan mo at huwag mo siya ng i-big deal yung mga away, gulo, sigalot at huwag mong personalin in the near future. Okay, Gemini? In the area of your challenge this week, you have the Ace of Swords.
Ace of Swords is telling you, clear up your mind, Gemini. Hindi pwedeng magulo ang isip, hindi pwedeng paiba-iba ng ginagawa o paiba-iba ng plano. Kailangan if you're trying to make a one move, kailangan mag-isip ka ng tatlong kakaibang paraan. And kailangan gawin mo muna yung isa kapag hindi umubra, meron ka agad pangalawa at meron kang pangatlo. Kailangan malinaw sa isip mo yung mga strategy mo kasi ayaw mo rin magsayang ng oras at ayaw mo rin magsayang ng effort. So make sure this time around in any decision, kailangan meron ka rin dito area of what you need, the Two of Swords. Kailangan sa effort mo this time around in your decision making, dapat malinaw ang isip. Magagawa mo to meditation, kaya nangangailangan ka talaga ng hermit mode dito, yung parang tahimik ka lang. There will be a lot of time of you na kinakailangan na mag-isa ka na para makapag-meditate ka at makapag-isip ka na maayos. Because buong linggong ito, Gemini, nangailangan talaga ng malawak na isip at clear vision of what you want. Because sa pagpasok ng balitang ito, ng good news sa buhay mo this week, siyempre overwhelming, maraming tao sa paligid mo magsasuggest na, ito gawin mo, yan ang gawin mo, ito ang puntahan natin, ito ang gawin mo. So ikaw parang litong-lito ka na. So importante ngayon na magkaroon ka na malinaw na bagay na gusto mong gawin at dapat yun ang ipaprioritize mo so that mapanghawakan mo na mabuti yung good news na ito. Okay? The Ace of Swords being clarified by the Star card, yes, is really giving you hope and wishes and dreams. Parang katuparan ng pangarap. Nakita ko dito na with pursuit of something new information, new things, alam mo na ito yung babago sa lahat. You're very, very hopeful with this. I'm hearing na kung hindi man malinaw ngayon o kaya naguguluhan ka with a lot of things, syempre ang daming tao sa buhay mo na mangingialam o ang daming endeavor na maapektuhan pagpasok ng bagay na ito. And then para ikaw, teka, paano ba to? Hindi ko mahawakan, hindi ko malaman kung anong gagawin. Magkaroon ka raw daw ng time to really sit down and ask yourself. And ano ba yung vision ni Gemini? Ano ba yung goal niya? In reality pag pumasok yung good news, para saan ba yung good news? Ano yung end goal ng good news? Saan ba siya dapat dalhin? Yung good news yun, saan mo siya gustong payabungin at ano yung mga benefits dapat niya sa buhay mo. So dapat malinaw yun. And yun daw ang gawin mong direksyon. Huwag ka dapat malilingat sa direksyon na yun. Huwag ka daw makikinig basa-basa sa opinion ng iba. Ang tuloy, malilihis ka. Halimbawa, may perang darating. 10K. Halimbawa lang ito as an analogy para maintindihan ninyo. And then, yung mga tao sa paligid mo, uy, pahiram naman ng ganyan. Uy, bili ka naman ng ganito. Uy, bili ka ng ganito. Kailangan na natin bili ka ng ganito. Ang nangyari, yung pera mo na dapat magagamit mo para sa wishes mo, sa dreams mo, sa direction na gusto mong ilaanan ng perang yun, nawala bigla because hindi malinaw sa isip mo kung saan mo siya gagamitin. Nagets yung Gemini, dapat yung good news na darating, malinaw sa isip mo kung saan siya patungo para hindi ka mawaglit sa dreams and goals na dapat niyang puntahan. Okay, Gemini? That is a challenge for you this week. In the area of your fortune, you have the Chariot card ngayon. May mangyayari, may magaganap, may pag-abante, may paglusong sa gagawin mo this time around. Meron ka bang balak simulan na trabaho o negosyo o passion project or something na plano sa buhay mo? Gusto mo siguro pumunta ng Maynila o kaya pumunta sa probinsya, may asikasuhin kang papeles. If anything naman, gagawin mo this week, the answer is yes. May paglago, may accomplishment in that area of your life. With the good news here, nakita ko na magtatagumpay ka daw sa gagawin mo this week about going somewhere, traveling, o kaya pag-abot o pagpunta sa isang bagay. Para meron ka daw iiwanan parang na-realize mo, okay, tapos na yan, ito na yung pupuntahan ko, ito na yung gagawin ko. This time around, ito na yung pagkakatutunan ko ng pansin. And that will be a successful part sa'yo, Gemini. So, congratulations. Nakita ko yung swift transition from one job to the other, one place to the other. May traveling talaga sa kami transmission from one place to a new area of your life. So, congratulations. Kung lilipat ka man ng trabaho, dapat mo malaman na good news yan. Congratulations. Kung lilipat ka man ng bahay, ito yung confirmation na yes, lilipat ka na. And for some, kung meron kang balak abutin na mga goal this week, it will be a success. It will be a swift transition. Congratulations. The Chariot cards being clarified by the Six of Swords. Yes, 2 beses. Wow. This is really a card of traveling. Pareho. Chariot card and Six of Swords. Pareho ko yung pumupunta sa maayos, matiwasay na buhay, Gemini. Si Chariot, iiwanan niya yung past. Pupunta siya sa bagay na gusto niya. Nasa kanya yung freedom to choose left or right and ready na siya. At guided ka ng spirit guides mo sa kahit anumang tahakin mong landas. Si Six of Swords is really about transitioning. Going from a hard place to a place of
peaceful, tranquility, talagang tahimik na buhay ito at masaganang buhay. At yun ang pupuntahan mo. Napakagandang kombinasyon. Traveling, going somewhere that is peaceful para sa'yo at fantasy land mo ito. Ito yung talagang lugar na gusto mong puntahan o estado ng buhay mo na gusto mong marating this time. Congratulations, Gemini. Patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo and nasa transition ka ngayon na patungo dyan. Kaya ang tabayanan mo na yung good news or good information na magagamit mo para puntahan na yun. Okay? In the area of your divine advice, sabi sa iyo ng Spirit Guides mo, Judgment card, like I said kanina, kailangan mo magising sa isang katotohanan. That katotohanan is something na lilinis sa buhay mo, whether maling relasyon, maling habits, baka late ka na nagigising kaya hindi mo nagagawa yung mga dapat mong gawin, o kaya tinatamad ka palagi kaya hindi mo na-accomplish yung dapat ma-accomplish, nakikinig ka sa maling tao, o kaya you're focusing on an endeavor na walang pinapatunguhan, and then biglang boom, kailangan mo daw magising sa katotohanan na yun at ayusin mo na ang buhay mo and change things for the better, okay? Judgment cards being clarified by the Queen of Cups. Yes, it's all about you asking yourself, saan ba ako masaya? I'm hearing na ngayon, in the fulfillment of what you truly want, kailangan magising ka sa isang bagay. For example, you want true and lasting love. Pero yung karelasyon mo ngayon, laging stress ang dala sa'yo, sinasaktan ka, binubungangaan ka, o lagi ka may problema sa kanya. If you want to really have a true and lasting love, ibig sabihin hindi siya yun. So kung talagang lagi kang hinahihirapan sa kanya at lagi kang umiiyak sa kanya, ibig sabihin hindi siya yung true and lasting love. Nagigets niyo yung analogy ko? So kailangan mo magising sa isang katotohanan para mahanap mo yung talaga magfulfill sa heart mo. I'm seeing someone also sa isang trabaho, kung lagi ka nag-overtime, lagang late na umuwi, pagod ka na, pero yung sweldo mo kakarampot lang at hindi nag-reflect sa right job, kailangan magising sa katotohanan na hindi yung job for you. And kailangan mong hanapin yung mga tamang trabaho na para sa'yo na may enough sweldo, na bubuhayin ka rin at magiging masaya ka. It's all about your heart this time, Gemini. Kaligayahan, peace of mind, tranquility, peaceful life sa buhay mo. Kaya magising ka na sa katotohanan and fight and actionan mo so that marating mo itong estado ng buhay mong ito, okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later, but first, let's have additional messages from a divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe sa iyo na dapat mong malaman this time na magbibigay sa iyo ng gabay sa buhay mo this week, okay? First, we have Vine. Seek out information that will help you. Meron mga impormasyon ka nang dapat malaman this week na makakatulong sa iyo sa buhay mo moving forward, okay? Another message, Will. Indecisiveness. So, ito talaga yun. Allowing your life to ramble aimlessly. So, kailangan talaga magdesisyon sa buhay. Kailangan ng desisyon ay nag-uugat sa puso at talagang yun ang gusto mong gawin talaga. Okay? Another message, you have love. Usaping puso daw meron this week. Ano man yan, tumatapat talaga din dito. Conflict siguro yan o mga bagay na kailangan mong ayusin sa yung usaping puso. Another message, June. Ngayon June daw. Kailangan mo ayusin na yan, Gemini. Tamang desisyon, mga impormasyon na magbibigay sa iyo ng right decision, and usaping puso, okay? Another message, you have Shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Mag-ingat ka daw sa iyong kaperahan, sa iyong mga property. Huwag ka basta-basta umasa o magtiwala sa ibang tao when it comes to your money and material wealth, okay? Ingatan ang mga dapat ingatan sa buhay, okay? Another message, you have Dog Close Up. Pleasure with a close friend. Ito pagkakataon siguro para magbanding-banding kayo ng mga friends mo. Another message of Peacock, beware of great pride. Ibaba daw ang ego, ibaba ang emosyon. Huwag person na rin. Like I've said kanina, huwag person na rin ang mga bagay-bagay. Trabaho lang. Another message, you have Tower. Solid foundation, success with effort. Wow, meron ka lang solid foundation moving forward. And success will be yours. So congratulations. Another message, you have Door. Opportunities are waiting for you. Wow. Ito talaga yun eh. Si Chariot card sa kasi Six of Swords. Wow. Butterfly, a change for the better. May pagbabago talaga. May pupuntahan ka na, transition for the better. Congratulations, Gemini. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week. You have Pride. Pride talaga. I love myself and I see myself in everyone. Para maibaba mo yung ego mo at pride mo, dapat mo daw laging isipin na nakikita mo yung sarili mo sa ibang tao. Magiging gentle ang approach mo sa bawat tao. Mas uunawain mo sila because nakikita mo yung same na pagpapahalaga mo sa sarili mo sa kanila. Okay? In the area of your outcome, you have Two of Pentacles. Nakita ko dito balance. Balanced life. You're now in a transition and this good news will give the balance na kinakailangan mo sa buhay mo. Work and life balance. Talaga nakita ko na you're okay. Set ka na. Kasi nakuha mo na yung magandang impormasyon na magbibigay sa iyo o magdidikta sa iyo sa rutang dapat mong puntahan o sa direksyon dapat mong puntahan this time around. Nakita ko na okay na ang lahat. You're working
checking your family, checking yourself, giving yourself the things na gusto mo makuha, and everything will be okay. Nakita ko na kaya mo nang sayawin yung ritmo ng buhay. Hindi ka na ganun ka-struggling. At nakita ko na kaya mong panghawakan ang lahat. Okay? Gemini, that's Two of Pentacles being clarified by, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, na kapag lumabas si Nine of Cups in any of my reading, ito ang katuparan ng mga wishes mo. This is also a moment for you to make a wish. Pumikit ka ngayon, i-wish mo yung mga gusto mong i-wish. Be concise, be precise. Pwede mo rin i-pause ang video para makapag-wish ka ng maayos because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Maririnig ng spirit guides mo yung energy mo and frequency of your wishes, kaya wish mo na yan ngayon. With the Two of Pentacles here combined with the Nine of Cups, fulfilled ka, satisfied ka. You're sitting in your own home at nababalanse mo ang lahat sa buhay mo. You have your life, you have your family, you have your job, meron ka pang bakasyon, meron ka pang mga time to recreation and bonding with them. Ngayon parang masaya ang daloy ng buhay for you. A wish fulfillment and balance ang buhay. Wow, Gemini, this is really a bountiful, beautiful, and abundant life for you. This June 1 to 8. Saan po kayo nakaresonate, saan po kayo nakarelate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.